Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? At gusto ko lang pong batiin na bawat isa ng Happy New Year and welcome to 2026. Panibagong taon po na nandun yung provision, yung blessings at yung pagsama ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At sa gabi pong ito, tayo po ay magpapatuloy lang dun sa ating series ngayong January, ang unang buwan ng 2026, which is the Embarking on Life's New Journey. But bago po tayo tumuloy dito sa ating pag-uusapan sa gabing ito, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, O God. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na kami makakapag-aral ng iyong mga salita, O God. At ang aking dalangin, patuloy mo po kaming samahan, O Lord, although ito man ay virtually lang, O God, but I pray na mangusap ka, Panginoon, sa buhay ng bawat anak mong naaabot ng mga salita mo sa gabing ito, O God. Salamat, Lord. Itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw lamang ang patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, for your revelation and for your new things, O God, na patuloy na ibibigay sa buhay ng bawat isa sa taong ito. Salamat, Panginoon. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, so sa gabi pong ito, pag-usapan po natin yung word na embarking on life's new journey. Ayan, so syempre po, pumasok ang panibagong taon, nandiyan na, nagkakaroon na naman ng transition sa buhay ng bawat isa. Yun na lang pong pagpapalit from 2025 to 2026, talagang transition na ito kasi papasok na naman tayo sa panibagong taon na nandun ng iba't ibang bagay na gustong iparana sa atin ng Panginoon. Na minsan po, ito yung mga bagay na kinaka-excite natin. Ayan, ano kaya ang bagong mga gagawin ni Lord sa buhay ng bawat isa. Di ba po? Sino po na-excite dito sa mga bagong biyaya ng Panginoon? Ayan, pwede po tayong mag-react dyan sa ating comment box. At alam ko po na sa buhay ng bawat isa, yan po yung isa sa mga bagay na talagang nilook forward natin every time na nagkakaroon ng transition sa taon. Ano po? Kasi alam natin na even dun sa mga previous years ng ating buhay, danas natin ang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Ayan, makikitay po dyan sa ating comment box. Amen? Yan, amen. So, talaga pong nandun na may mga instances na talagang every year, every month, even in the previous years, lagi tayong may testimony kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Ayan, at sa taong pong ito, tayo po ay na-excite dun sa mga bagong bagay na gagawin ni Lord sa atin. And kinakabahan din po, ako personally medyo kinakabahan. So, Lord, ano na naman kaya? Ano na naman kaya yung mga bagay na ituturo mo pa sa amin bilang anak mo? Ano po, na yan, sabi po dito sa unang slide natin, sabi dyan, change is scary. Yan, di ba po minsan, may mga instances sa buhay natin na takot tayo sa pagbabago. Especially po pag dun ang mababago is yung mga bagay na talagang nakasanayan na natin, routine na natin everyday. Kumbaga, natatakot tayong mag-try ng mga bagong bagay kasi ang instances, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa susunod. Hindi natin alam kung magiging maganda ba yung resulta. Hindi natin alam kung makakaya ba natin yung mga pagbabago na yon. Some wants it, but majority doesn't. Di ba po? Kasi kung titingnan natin, talagang nature na ng tao na takot tayo sa mga bagong bagay. Pero hindi naman lahat kasi may mga tao po na adventurous sila, gusto nila, lagi silang nagtatry ng mga bagong bagay. Pero pag sa buhay natin, minsan, parang okay na tayo na, sige, ito kasi yung nakasanayan ko. Halimbawa na lang po sa work, yan, ang tagal-tagal mo na dun sa work mo, so syempre ikaw, okay ka na dun, settle ka na, alam mo na yung everyday na gagawin mo, wala nang adjustments na magagawa. So, ang tendency, pag-iisipin mo na, lilipat ka or magta-try ka ng bagong work, parang nandun pa rin yung takot. Na kasi syempre, natatakot tayo kasi hindi natin alam kung ano ba yung pwedeng mangyari na dulot nung pagbabago na yun. But yet, change is one of the constant thing in this world. Aside po sa pag-ibig ng Panginoon na alam natin na very constant sa ating mundo at isa pa po dito ay yung pagbabago. Na kumbaga sa mundong ito, hindi na natin kayang alisin yung mga bagay na maaaring magkaroon ng pagbabago dun sa ating mga nakasanayan, magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay, sa ating mga ministeryo sa Panginoon, na yun po is
talagang dumadaan tayo doon, lahat tayo, kasi meron gusto ang Lord na ipagawa, iparanas na bago sa'yo. Ano po, hindi gusto ni Lord na yung ating pananampalataya, yung ating ministeryo sa Kanya ay manatiling stagnant. Kaya talagang pinapadaan niya tayo palagi sa transitions ng ating mga buhay. Ano po, at sa gabi pong ito, may tanong po ako dito sa buhay ng bawat isa. Ano po, bago po tayo pumasok, o tanungin natin yung ating sarili, okay Lord, okay na ba ako ready na ba ako sa transitions na gusto mong mangyari sa aking buhay sa taong 2026. So sabi po dito, what are some old season in our lives that God may be asking us to leave behind? Ayan. Minsan po kasi may mga bagay talaga tayong hindi natin maiwan-iwan. May mga bagay tayong hindi natin mabitawan. Yan. May mga bagay tayong pilit nating nililingon sa nakaraan. Pero po, di ba sabi sa Bible is, limutin natin ang nakaraan. At sikaping mamuhay sa kasalukuyan. Kasi, ibig sabihin po, the moment na palagi kang nakalingon sa likuran, di ba po kahit sa literal, pag nakalingon ka lagi sa likuran mo, hindi mo makikita kung ano yung nasa harapan mo. At minsan po, yun yung nangyayari sa buhay ng bawat isa na let's assess ourselves. Ano po ba yung mga bagay? Ano ba yung mga old season na matagal nang gusto ni Lord na pabitawan sa'yo na hindi mo mabitaw-bitawan? Kasi maaari pong yung mga bagay na yun, yung nagiging hindrances para makita mo yung mga bagong bagay na gustong iparanas sa'yo ng Panginoon. Maaaring yun yung mga nagiging hindrances para makita mo yung gusto na bagong palakaran sa'yo ng Panginoon sa buhay mo, even dun sa ministeryo kung saan ka niya inilagay. Ano po? So yan, alam ko habang nag-uusap-usap tayo, nandun na may pumapasok na sa ating isip. Ano po? So, sabi po dito sa Joshua 1 chapter 1 verse 1 to 3, ito po yung ating text. After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead this people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving to them. I promise you what I promised Moses. Wherever you set foot, you will be on land I have given you. So, dito po sa passage na ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo na nangungusap kay Joshua during the time na si Moses ay kanya nang kinuha. At dito po sa passage na ito, makikita natin yung transition from the time na si Moses yung naglilid sa mga Israelites to the time na si Joshua na, yung inaatasan niya kasi si Moses is kinuha na ng Panginoon. So, dito po sa buhay ni Joshua, marami po tayong makikita dito na especially sa kanyang karakteristik na magandang ina-adapt nating mga Kristiyano, especially during the time na pinapadaan tayo ng Panginoon dun sa transition or dun sa new season ng ating buhay. So, dito po ang una ko pong gustong i-share sa bawat isa. Sabi po dito, God sees your labor. God sees our labor and our hearts. Nakikita po ng Panginoon yung mga pagpapagal natin sa kanyang ministeryo at nakikita niya yung puso mo during the time na yun ay ginagawa mo. Ano po? So kagaya po dito, isa-isahin po natin muna yung karakteristik ni Joshua na ito po ay nadaanan na rin ng mga past na nagturo during nung mga nakarang Friday. So una pong nakita ko ditong karakteristik ni Joshua. Si Joshua po ay humble and faithful servant. Di ba po? Siya po ay, sabi doon, assistant siya ni Moses during the time na sila ay naglalakbay papunta sa promised land. So sabi po dito sa Exodus 24 verse 13, Then Moses set out with Joshua, his minister, and Moses went up on the mountain of God. So sabi po dyan sa baba, yung minister na word, siya po pala ay Hebrew word, sharat, means to be an attendant, to wait on, to serve, or to minister. So dun po sa, ito po ay NIV version, yung ginamit pong word dun para sa i-describe si Joshua as assistant po ni Moses is hindi assistant, but rather minister. At ang ibig sabihin po ng minister is to be an attendant, to wait on, to serve, or to minister. Kasi kung babasahin po natin yung history ng paglalakbay ni Moses along with Joshua,
talaga pong makikita natin doon na si Joshua ay isang humble and faithful servant ng Panginoon, as well as faithful servant din siya ni Moses. Na si Moses po yung lingkod ng Diyos na pinili niya during that time. Na talaga pong makikita natin na sa buong buhay ni Joshua, nung kasama siya ni Moses, at bago siya pagpasahan ng Panginoon nung namatay si Moses, makikita po natin yung pagiging humble niya doon. At yung pagiging faithful niya na all throughout nung journey nila, talagang kung ano yung sabihin ni Lord kay Moses at ipapasa ni Moses sa kanya, talagang sumusunod lang siya. Doon lang siya. Tapos, never po nating makikita na si Joshua ay nagmalaki siya kay Moses or talagang sinalungat niya yung mga bagay na inuutos ni Moses sa kanya. At yun po ay isa sa magandang ugali na magandang i-adapt natin during the new season of our lives. Ano po yung transition era natin ngayong taon na maganda, na sa buhay ng bawat isa nandun na manatili sa atin yung humble spirit and even yung pagiging faithful natin sa Panginoon. Ano po, at kung titingnan din naman natin sa panahon natin ngayon, ang pwede po natin sabihin Moses na talagang yung mga man of God na binigay ng Diyos sa atin ay yung ating mga pastor. Ano po, especially dun sa mga workers sa church, sa mga leaders. Napaka-ganda po na sa buhay ng bawat isa, habang tayo ay faithfully na nagsaserve sa Panginoon, nandun yung humbleness, nandun na makita rin natin yung kahalagahan ng man of God na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano po, kasi yung kanyang mga man of God, hindi po yan ilalagay ng Diyos dyan sa inyong simbahan, sa ating mga simbahan, kung hindi sila yung pinili ni Lord. May purpose kung bakit sila ang inilagay. At syempre, yung mga pastor natin, sila din yung ginagamit ng Diyos sa atin, na mga workers, na mga leaders, even in the congregation, para maranasan din natin, matuto tayo sa kanyang mga salita, maranasan natin yung mga bagay na gustong iparating o sabihin ng Panginoon sa atin. Ginagamit din niya yung kanyang mga lingkod. That's why sa buhay po ng bawat isa, bilang mga manggagawa niya, ayan, yung mga part po ng talagang nasa leadership, maganda po na ito ay maging ugali natin para tayong si Joshua. Ano po, tayo po ay humble, talagang lahat ng papuri ay sa Panginoon lang. Yan, nandiyan na nanatili tayo na faithful tayo sa ating paglilingkod. Pangalawa pong karakteristik dito ni Joshua is, he is committed to God's presence. Sabi po sa Exodus 33 verse 11, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young minister Joshua, son of Nun, did not leave the tent. So, dito po, all throughout ng journey ni Moses at ni Joshua, talagang makikita natin na parehas silang committed sa presensya ng Panginoon. Ngayon po yung magandang bagay na talagang sa buhay ng bawat anak niya, sa atin, even as na ngayon naglilingkod sa Panginoon, ito po yung pinakang backbone kasi nating mga Kristiyano na mahalaga na tayo ay laging babad sa presensya ng Panginoon. Kasi once na ikaw ay babad sa presence ng Panginoon, mas maririnig mo clearly yung instruction sa iyo ni Lord during your transition season. Kagaya po ni Moses at ni Joshua, during this time, talagang sila ay palaging nagbababad sa presensya ng Panginoon. Nagbibigay sila ng time na magkaroon ng communication with God. Kasi po yun yung mahalaga. Kasi 'di ba, kahit sa tao, pag wala kayong communication ng isang tao, ang tendency, parang nagkakaroon ng distance dun sa relationship nyo. Pero the moment na every time kayong nagkikwentuhan, nagkukumustahan, nag-uusap, yung relasyon nyo is tumitibay. The same po sa Panginoon na every time na kung tayo ay naglalaan, tayo ay committed na makipag-usap sa Panginoon, magkaroon ng alone time sa pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, mas maliwanag po nating maririnig yung instruction ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Especially po, di ba sabi ko nga, nandun tayo sa transition era ng ating buhay, ng ating ministeryo, na talagang hindi matatanggal yung takot. Pero if we dwell more in the presence of God, although may takot, yung kanyang mga salita, yung kanyang presensya, yun yung magbibigay sa atin ng kapanatagan na even though nandun tayo sa bagong season ng ating buhay, still ang Panginoon ay kasakasama natin at nandun na magiging malinaw sa atin yung instruction na kanyang binibigay. Ano po, magaganda talaga yung mga karakteristik ni Joshua na
sana ma-adapt natin para po talagang matayuan natin yung transition era ng bawat isa sa taong ito. Ano po? At sabi po dyan sa pangatlo, isa pa pong karakteristik ni Joshua is, he is courageous and trusting. Matapang po at mapagkakatiwalaan si Joshua. So, ito pong sa Exodus 17 verse 8 to 16. Ito yung during the time na nakikipaglaban sila sa mga Amalekita. Ayan, kasama po ni Moses si Joshua, si Aaron at si Hur. Tapos kung babasahin po natin itong chapter na ito, makikita po natin doon na si Joshua yung nakatalo dun sa mga Amalekita. Habang si Hur po at si Aaron ay inaalalayan si Moses, yung nakataas ang kanyang kamay, na hinati ng Panginoon yung Red Sea. So dito po, makikita natin na kung babasahin po natin yung passage na ito, unang-una, talagang ma-observe nyo dito yung pagiging masunurin ni Joshua kay Moses. Talagang sabi ni Moses kay Joshua, ikaw yung makipaglaban dun sa mga Amalekita. At si Joshua po, hindi siya sumagot na, ay wait lang, hindi ko kaya. Ay ayoko at ako lang. Alam niyo po yun, hindi siya nagkaroon ng murmuring kay Moses, but rather, diretso. Talagang ginawa niya yung sinabi sa kanya ni Moses. At sa biyaya ng Panginoon, natalo po nila yung kanilang mga kalaban during that time. So, pinapakita po dito sa buhay ni Joshua na talagang pag ikaw, kilala mo yung Panginoon na iyong pinaglilingkuran, kahit anong ilagay ng kaaway sa iyong harapan, haharapin mo yun ng may tapang. Kasi alam mo na may Diyos kang hindi ka pababayaan. Ano po? Iba po yung tapang na pang-atin lang, dun sa tapang na ang nagbigay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Kasi pagtapang lang nating sarili, ayan, pag nakita na natin yung mga bagay na talagang kinakatakutan natin, ang tendency, matatakot ka na, doon katakot tayo. Pero pag si Lord, talagang minsan, madalas, talagang pag ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng katapangan, kahit ano pa yan, talagang baliwala sa iyo kasi alam mo na kaya ng Diyos ko ang lahat ng bagay na yan. Na yung mga imposible sa mundong ito, posible para sa ating Panginoon. Ayan. At yung mga karakteristik po ni Joshua na yun po yung nag-lead sa kanya papunta dito sa sinasabi sa Deuteronomy 34 verse 9. Sabi po dito, now Joshua, son of Nun, was filled with the spirit of wisdom because Moses had laid his hands on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses. Diba po? All throughout ng buhay ni Joshua, nanatili yung humbleness niya, yung pagiging faithful niya, pagiging masunuri niya, even yung pagiging committed niya sa Panginoon. At the end po, makikita natin na nandun na nakita ng Diyos yung puso niya, even yung pagle-labor niya, yung pagsunod niya, yung pag-a-assist niya sa kanyang lingkod. At yun po ay hindi nawala ng saysay. Kasi kung babalikan po natin yung ating text, talagang sinabi doon na after na mamatay ni Moses, siya yung next na inanoint ni Lord para mag-lead sa mga Israelites. Ibig sabihin, during the time na sumusunod or assistant pa lang siya ni Moses, inoobserbahan na siya ng Panginoon. At habang inoobserbahan siya, nandun, sineshape din siya ng Panginoon bilang magiging kasunod ni Moses. Kaya kung titingnan po natin, i-apply natin siya sa buhay nating mga Kristiyano ngayon, talaga pong even sa buhay ng bawat isa, pinapadaan po tayo madalas ng Panginoon dun sa transitions, dun sa mga pagbabago to shape us. Para tayo ay i-shape bilang isang matapang na kanyang mga anak, yung kayang sumunod, yung kayang tumayo, yung kayang mag-lead. Kasi po, di ba, mahirap pong mag-lead kung ikaw mismo hindi ka muna dumaan sa pagiging tagasunod. Kasi hindi mo maganda po kasi na bago ka maging leader, naranasan mo munang maging follower. Kasi doon po masya-shape na ikaw ay humble, ikaw ay faithful, tapos the moment na i-anoint ka ng Panginoon, alam mo kung paano mo aabutin yung mga tao na ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. At sa buhay po ng bawat isa, lagi po nating tatandaan na talagang nakikita ng Panginoon yung ating mga puso. Ano po, sabi po dito, Jesus doesn't look for perfection. Ang Panginoon hindi siya tumitingin sa perfect eh. Hindi siya tumitingin sa mga qualifications, hindi niya tinitingnan kung anong natapos mo.
Hindi niya tinitingnan ang status ng buhay mo, hindi niya tinitingnan ng physical appearance na parang nangyayari sa corporate jobs, sa corporate world. Walang ganun kay Lord. Kasi si Lord nakatingin siya dun sa puso na handang sumunod. Kasi yung puso na handang sumunod, kahit tayo ay lack of wisdom, kayang-kayang ibigay ni Lord yan. Di ba po, kahit ikaw hirap na hirap kang magsalita, hindi mo kayang i-express, pero pag ang Panginoon ang kumilos sa buhay mo, yung mga bagay na ganyang imposible, nagiging posible. Kasi po ang Panginoon, ang tinitingnan niya talaga ay puso. Puso po ng tao. So the moment na makita ng Panginoon na yung puso mo is talagang eager siya na magpagamit, nandun yung faithfulness, nandun yung humbleness, nandun yung eagerness mo na magamit ka ng Panginoon, talagang yun ay hindi binabaliwala ng Panginoon. Kasi sabi po, yun ang gustong-gusto ng Panginoon, yung masunuring puso. Yung may pusong may pagpapakumbaba. Sabi po dyan, He qualifies the call. Kagaya yung sinabi ko kanina, hindi po tinitingnan ni Lord yung mga bagay na meron tayo. Kasi po lahat ng meron tayo sa Panginoon yan. Sabi nga po, kilalang kilala tayo ni Lord, even yung bilang ng ating mga buhok, yung mga ginagawa natin, na itatago natin sa iba, alam yan ng Diyos. Alam niya lahat sa iyo. That's why, sa buhay po ng bawat isa, even during this time, na nandun na tayo sa transitions days ng ating buhay, manatili po tayong tapat sa Panginoon. At talagang yun naman pong mga sabi po diba sa kanyang salita, our labor will not be in vain. Ibig sabihin, nakikita po ng Panginoon yung pagpapagal mo. Na minsan, naiisip mo, ano ba yan, ilang taon na ako sa ministry pero ganito pa rin. No, hindi mo lang siguro pa napapansin, but yet, during that whole time na ikaw ay nagmi-minister, ikaw ay ginagamit ng Panginoon, unti-unti, merong binabago ang Diyos sa buhay mo, inaangat niya yung antas ng buhay mo. Nasabi nga nakakatuwa sa Facebook na, sabi doon, dati yung noodles namin maraming sabaw, ngayon hindi na. Alam niyo po yung mga maliliit na biyaya ng Panginoon na minsan, pag mumuni-munihin natin, saka lang natin siya nare-realize na, oo nga dati, hati lang kami sa ito po, personally to sa aming pamilya, sabi ko, dati po yung 1/4 na manok, pinagkakasya namin ng 3 meal. Ngayon, dinner lang namin, isang buong manok. Ganun po, mga biyaya ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Na talagang pag mananatili kang tapat sa Kanya, kahit anong changes na dumaan sa buhay mo, matututo ka at marirealize mo na, okay Lord, kaya mo ako pinadaan dito kasi gusto mo akong i-ready dun sa mga biyaya na ibibigay mo pa sa akin. Di ba po sa Bible, sabi doon, ito paborito ko po kasi ito sabi doon na, yung lumang sisidla na hindi pwedeng lagyan ng bagong alak. Kasi po di ba tendency ito daw ay puputok. Same po sa atin, na talagang sineshape tayo ng Panginoon na maging bagong puso, bagong isip na kagaya ng sa Kanya. Kasi para maging ready tayo pag pinur out niya yung blessing sa'yo. Kasi ang tendency, pag ikaw ay hindi pa dumadaan dun sa gustong padaanan sa'yo ni Lord at ikaw ay kanyang pinagpala, baka masayang yung pagpapala. Kaya before the blessing, nandyan yung transition, nandyan yung changes, nandyan yung shaping, even the struggles po ay nandyan. Kasi dun sa mga struggles sa buhay natin, normal na yan. Kaya sabi po talagang sinasabi na during the time na nakaka-experience tayo ng struggles, mas magdiwang tayo. Kasi ibig sabihin, may pagpapalang gustong ibigay sa iyo ang Panginoon. Kaya tinuturuan ka niya sa pamamagitan ng mga struggles na yun. So yun po yung una, na lagi po nating tatandaan na sa buhay ng bawat isa, nakikita po ng Panginoon yung ating puso at yung ating pagpapagal sa kanyang ministeryo. At yun po ay hinding-hindi mawawalan ng saysay. So sa pangalawa po, sabi dito, God removes former things to make way for the new ones. Ayan, transition and calling. So, ito po, talagang alam na to ng lahat. Kahit kanino po is every pasok ng taon, talagang alam natin to na ang Diyos, tinatanggal niya yung mga lumang bagay para magkaroon ng space dun sa mga bago. Kasi po, example na lang, sa damitan ng bawat isa, sa ating wardrobe, yan. Di ba po, pag tayo magdadagdag ng damit,
Pag nandun pa yung damit natin nung 5 years old pa lang tayo, halimbawa ako, 26 na ako, tapos yung damit, sa damit ako, nandun pa yung damit ko nung 5 years old. Di mo po, imaginein mo kung gaano kadami, kung gaano naka-crowded yung wardrobe ko. So, one point po dito, sa buhay ng bawat isa, maigagaya natin sa ganun na minsan, dapat talaga na nating alisin yung mga lumang damit. Donate na po natin. Joke lang po. Kailangan na nating alisin yung mga lumang bagay para meron kang paglalagyan, para malagyan na siya ng mga bagong bagay na galing sa Panginoon. Ano po, yung mga bagay na, yung mga excess baggage natin, mga sama ng loob, mga bagay na nakasakit sa atin, alisin mo na, iwanan mo na. Kasi may mga bagong bagay na gustong iparanas at ipakita sa iyo ang Panginoon. Kaso minsan, hindi mo siya ma-appreciate kasi ang nililingon mo pa rin ay yung nakasakit sa iyo. Yung mga bagay na nakasakit sa iyo. Ano po, kaya sa ating mga wardrobe po, yung mga lumang nating damit, i-donate na natin. Ano po, joke lang po. Ayan, talagang may mga bagong bagay po kasi talagang inilalaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At sabi po dito, ito din yung matatagpuan natin sa text. He said, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people. Ayan, kung titingnan po natin, during that time, sabi po dito, Joshua, ayan, sorry po, ako po kasi ay Bisaya pa, ayan. Joshua's calling emerged not in the moment of comfort, but in moment of loss and uncertainty. Sabi po dito, yung pagtawag po ng Panginoon kay Joshua, nag-emerge siya o nagsimula siya during, not in a moment of comfort. At tinawag po ng Panginoon si Joshua, inordain siya, hindi during the time na nandun siya sa masayang-masayang era ng buhay niya. Kasi pansinin po natin, sabi doon, but in a moment of loss and uncertainty. Imaginein po natin na during that time, nandun tayo sa position ni Joshua. Namatay yung man of God na binigay sa'yo is kinuha ni Lord. So, si Joshua po, all throughout ng buhay niya, kasama niya si Moses. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, talagang nandun ang closeness na sila po siguro ay kung magturingan ay para silang magkapatid o mag-ama. Na kung iisipin po natin, maaring during this time na kinakausap ni Lord si Joshua, nagigrieve yung puso niya. Nagluluksa siya kasi kinuha ni Lord si Moses na sila yung magkasama all throughout ng journey papunta sa promised land. Nasabi po dito, yung calling ni Joshua, nag-start siya dun sa moment kung saan nandun siya sa pagluluksa. Nandun siya sa moment of loss kasi nawala si Moses. Ang pinupoint ko po dito is minsan, talagang during the time sa buhay ng bawat isa, may instances na tatawagin ka ng Panginoon, hindi dun sa time na ikaw ay nasa komportabling sitwasyon. Hindi dun sa time na ikaw ay masaya. Minsan, mangungusap sa iyo ang Panginoon during dun sa time na hindi mo inaakalang dun ipapakita sa iyo yun ni Lord. Ano po, nakagaya ni Joshua, tinawag siya ni Lord dun sa pinakang difficult time ng kanyang buhay. Na imagine, nagluluksa siya sa pagkamatay ni Moses, tas biglang ipinasa sa kanya yung trabaho ni Moses sa paglilid sa mga Israelites, which is mabigat siya. Ano po, kung tayo yung nasa sitwasyon ni Joshua. But the point here is that gustong ipakita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na minsan kumikilos ng mas higit or mas pinapakita sa atin ng Panginoon yung mga bagay na gusto niyang mangyari sa ating buhay during dun sa mga time na tayo ay hindi komportable. At di ba po, kagaya ng sabi ko sa inyo, pag nasa transition tayo, hindi tayo komportable dyan kasi papunta ka sa bagong bagay, ang mangyayari sa'yo is hindi mo alam. Nandun ka sa stages na merong mga changes na mangyayari. Na may mga instances po na padadaanan ka dun ni Lord at the same time, ipapakita niya sa'yo yung bagay na gusto niyang mangyari para sa'yo. That's why, wag tayong magtampo kay Lord na, Lord, ano ba yan? Ano ba yung pinapadaanan mo sa akin? Kala ko po pa transition. Bakit ganito? Pagpunta ko dun sa bagong pinapuntahan mo sa akin, nahirapan ako, ganyan. Ibig sabihin po, gusto lang ipakita sa'yo ng Panginoon na magtiwala ka sa Kanya dun sa mga time na hindi mo alam ang gagawin mo. Dun sa mga time na nangangapa ka kung, Lord, ano bang gusto mo?
The point here is that matuto tayong magtiwala sa Panginoon even during our uncertainty. Ano po, kasi ang isip ng Diyos, hindi ito kayang arukin ng isip ng tao. Kaya tayong mga tao, ang part natin is patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Kasi kagaya po ng laging sinasabi sa amin ni Mama, lumaki ka nga ng ganyan eh. Hindi ka naman pinabayaan ng Panginoon. Na maganda po siyang i-apply sa buhay ng bawat isa kasi totoo naman na dumaan na tayo sa iba't ibang stages ng buhay natin, di ba po? During the time na nakilala mo si Lord, even from at this very moment, talagang alam mo na never kang pinabayaan ng Panginoon. Kaya andun po na sa buhay ng bawat isa, talagang magtiwala lang tayo kay Lord. Kahit feeling natin, hindi na natin alam kung ano ba talagang gusto ni Lord na mangyari sa atin. Oh Lord, ano ba to? Bago na naman, napasama na naman ako sa one of your greatest soldier daw ngayong taon. Na okay lang yan kapatid, kasi ibig sabihin talagang merong pagliliglig, merong pagsasala ang Panginoon. Meron siyang mga tinatanggal sa iyo kasi gusto kanyang gamitin at gusto kanyang pagpalain. Ano po? So sabi po dyan, kagaya ni Joshua, although tayo ay nandun sa moment of loss, hindi ko po alam ang nararanasan ng bawat isa, moment of uncertainty, moment of grief, tapos tinawag ka ni Lord, sumunod ka lang kapatid kasi never kang pababayaan ng ating Panginoon. Ayan, sa pangatlo po, sabi po dito, God give clear instruction and direction. Ang Panginoon po, lagi po siyang nagbibigay ng malinaw na instruction at direction sa buhay ng bawat isa. So kung babalikan po natin yung ating text doon sa verse 2 ulit, Moses, my servant is dead, therefore the time has come for you to lead this people. Kung babasahin po natin ito, kung hihimay-himayin po natin dito, sabi po dito, in-acknowledge ni Lord yung grief o yung pagluluksa na nararanasan ni Moses, and rather ni Joshua, dun po sa pagkamatay ni Moses. Kasi sabi niya dito kay Moses, kay Joshua, Moses, my servant is dead. Ibig sabihin, si Lord, aware siya na si Joshua, during that time, siya ay nagluluksa. At the same time, si Lord aware sa nararanasan. Aware si Lord kung during at this moment, nasasaktan ka, during at this moment, nagluluksa ka, during this moment, ay ikaw ay nandun sa darkest situation ng iyong buhay. Alam yan ng Panginoon. Ina-acknowledge ng Lord yung iyong mga nararanasan. But stagnation is not permitted. Sabi po doon, nakikita ng Diyos yung mga bagay, yung mga struggles natin. Kita niya. But it doesn't mean or hindi pwedeng mananatili tayo doon. Kasi sabi niya, but stagnation is not permitted. Faith does not deny loss, it refuses to be immobilized by it. Ibig sabihin po, even na tayo ay dumadaan dun sa mga circumstances ng buhay ng bawat isa na talagang hindi okay, dapat po hindi tayo manatili dun. Kasi hindi po yun yung gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ano po, yung mga circumstances na yun, hayaan lang natin silang dumaan. Hayaan lang natin na turuan tayo nito ng iba't ibang lesson sa buhay. Pero wag tayong magbabad doon, wag tayong mag-enjoy doon. Tumayo din tayo. Ano po, kasi yun yung gusto ni Lord, na makita ni Lord na hindi na immobilize or hindi na paralyze nung sitwasyon na yun, yung pananampalataya mo sa Kanya. Kasi, ang tendency, pag ano nang nangyari, tuwang-tuwa ang job doon na, okay, isang ganyan ka lang pala, tapos wala na, huminto ka na. Nag-backslide ka na kay Lord. Ano po, na gusto ng Panginoon, yung pananampalataya na meron tayo, nananatili siya, hindi siya nawawala at bumabangon siya even in those times na hirap na tayong bumangon. Ano po, sabi dito, embarking on a new journey requires obedience. Pag tayo po ay papunta doon sa transition, doon sa bagong journey na gustong papuntahan sa atin ng Panginoon, nagre-required po ito ng pagsunod. Nagre-required po ito ng tapang, courage, and readiness to move despite unanswered questions. Na during the time po na tayo ay pinapalakad ni Lord dun sa new journey ng ating buhay, nire-require po nito yung tapang mong humakbang even na hindi mo alam kung saan ka pupunta.
hinihingi nito yung tapang mo na gawin yung bagay na yon kahit kulang ka sa finances, kulang ka sa resources. Halimbawa, sabi ni Lord, anak, dito ka. Mag-start ka dito ng church. Start ka ng Bible study kasi gusto kong magkaroon ng bahay-sambahan ko dito. Pero Lord, kulang ako ng resources. Lord, kulang ako sa time. Lord, kulang ako sa knowledge. Hindi ko kayang magturo. Hindi ko kayang magsalita. Yun po, na ang gusto ng Panginoon, doon tayo tinetest ni Lord na pagpapunta ka sa bagong journey, kaya mong humakbang even na alam mo, ikaw mismo sa sarili mo ay kulang. Kasi po, talagang, sa totoo lang, tayong mga tao, kulang tayo. Kulang tayo kung tayo lang, yung talino, yung mga talino natin, talents, resources, kulang yan lahat kung hindi ka sasamahan ng Panginoon. Kaya po sa buhay ng bawat isa, na kahit anong sitwasyon ng ating nararanasan, pag merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon, sumigi tayo ng sumigi. Gamitin natin yung katapangan natin ay sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, never kang pababayaan. Kaya pag ikaw ay sinabi ni Lord, pumunta ka doon anak, gawin mo to. Okay Lord, hakbang. Ate Grace, madali lang namang sabihin pero mahirap gawin. Yes, talaga naman po. Wala pong kaso doon na talagang may mga instances sa buhay natin na tayo ay natatakot. But yet again, during those moments of our lives, doon po mahalaga. Kaya babalikan natin yung kaninang karakteristik ni Joshua na kailangan babad ka sa presensya ng Panginoon. Kasi pag babad ka sa presence ni Lord, yan yung maghuhubog, yan yung maglalagay ng tapang sa puso mo. Yan yung magpaparinig sa'yo ng malinaw na instruction ni Lord. Hindi ka matatakot na during the time na nandun ka sa journey na yun, alam mong kasama mo ang Panginoon. Ano po? So, lastly po, sabi po dito sa pang-apat, He prepares everything. Jesus prepares everything before He says that you should go. Diba po? Assurance of God's promises. Balikan po natin yung ating verse. Sabi po dito, sabi ni Lord kay Joshua, wherever you set foot, you will be on land I have given you. Ibig sabihin, bago po palakarin ng Panginoon si Joshua dun sa gusto niyang palakaran sa kanya, i-prepare na niya yung biyaya. Naka-prepare na yung blessing. Lalakbay ka na lang, hahakbang ka na lang kapatid. The same sa buhay ng bawat isa na bago ka papuntahin ng Diyos dyan, planado na yan ni Lord. Talagang ang kailangan na lang natin gawing lahat ay humakbang. Kailangan na lang natin gawing lahat ay magkaroon ng tapang sa puso ng nating lahat na, sige Lord, hahakbang na po ako. Sige Lord, gagawin ko na to kahit hindi ko alam kung anong mangyayari, kahit hindi ko alam kung anong ending nito. Pero ang assurance na tanging makukuha natin sa Panginoon, napakagandang assurance po nito na every time na may bagong journey gustong palakaran sa atin si Lord, bago kanya palakarin dyan, naayos na niya lahat. At never kang dadalhin ng Panginoon sa mga bagay na ikakapahamak mo. But rather, dadalhin ka niya dun sa mga bagay na alam niyang kailangan mo, dadalhin ka niya dun sa mga pagkakataon na magiging biyaya ka sa iba at ikaw ay pagpapalain niya. Kasi ang gusto ng Panginoon para sa ating lahat ay yung mga bagay na maganda, yung mga bagay na the best, na minsan hindi natin alam na yun pala yung kailangan natin, na yun pala yung dapat meron tayo. So sa buhay po ng bawat isa, wag tayong matakot na sumunod sa Panginoon kasi talaga pong may assurance si Lord na never niya tayong iiwan o pababayaan man, at bago ka pa man pahakbangin ni Lord, talagang planado niya na lahat. All you have to do is to take that new journey. So sabi po dito, the promise is not abstract. Yung pangako po ng Panginoon na hindi abstract. Alam niyo po yung mga abstract arts? Di ba po pag abstract arts, di mo maintindihan. Ano ba yan? Bakit may tatlong bilog dyan? Bakit puro guhit? Hindi po ganun ang pangako ni Lord na hindi mo maiintindihan. Kasi kung talaga pong babasahin natin ang salita ng Diyos, sobrang linaw ng mga promises ni Lord. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy. Ika'y aking pagpapalain, ikaw ay aking sasamahan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Wala pong nakakalito sa mga promises ni Lord. Kaya po kung tayo ay babad sa kanyang salita at panghahawakan natin ang kanyang mga pangako, ito po ay magiging encouragement natin na humakbang patungo dun sa bagong journey na gustong palakaran sa atin ng Panginoon.
Sabi po dyan, it is attached to action. Possession follows movement. Ang sinasabi lang po dito, yung mga pangako ng Panginoon is hindi ito abstract, but it is attached to action. Hinihingi nito na tayo ay may gawin din. Di ba po, alam niyo po yung sikat na kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ano po? Na may instances talaga sa buhay natin na meron din tayong part na kailangan gawin para maranasan natin yung biyaya ng Panginoon. Naalala ko lang po yung lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko during their examination. Sabi po nila sa akin, ay ma'am, di na kami magre-review, bahala na si Lord. Sabi ko sa kanila, gagawin niyo bang magician si Lord? Kasi di ba kung titingnan natin, sabi ko sa kanila, anong i-remind sa'yo ni Lord kung hindi ka naman nag-review? Ano, bababa si Lord sa'yo, sasabi sa'yo, ito ang sagot, letter A. Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi po konsentidor si Lord. Ano po, hindi niya po tayo kukonsintihin sa ating mga katamaran, hindi niya po tayo kukonsintihin na wala ka nang gustong gawin, gusto mo lang pinagpapala ka. No. Ang pagpapala po ng Panginoon, nare-require din nito na meron tayong gawin. Kasi nga po, di ba, kailangan mong humakbang dun sa bagong journey ng Panginoon para maranasan mo yung kanyang biyaya. Ang paglilingkod po pati sa Panginoon, talagang may labor na kasama yan. Ano po kasi, may Great Commission na binigay sa atin si Lord. Go and make disciple of all nations. Ibig sabihin, di ba po ang ginamit doon na term ay Great Commission. Yung commission pong word, hindi naman ang Tagalog niya ay commission. Kasi magkaiba po sila ng pero they have, sounds like sila with each other. Na di ba yung word na commission sa mga nagwo-work, magkakaroon ka ng commission pag nakuha mo yung quota. Halimbawa, nagwo-work ka sa isang business na may quota. Pag nakuha mo yung quota, nagain mo yung quota, meron kang commission na makukuha, may commission kang makukuha. The same po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Nasabi ko, baka kaya ginamit yung word na Great Commission, kasi once you do that Great Commission, nasabi ni Lord, go and make disciple. Gawin nating disipulo niya buong mundo or mag-share tayo ng gospel niya sa ibang tao. The moment na gawin mo yung trabaho na ibinigay sa'yo ng Panginoon, meron kang komisyon na makukuha sa Kanya. Meron kang biyaya galing sa Kanya. Di ba po, kung titingnan natin, sabi po doon, may Bible verse na sabi niya, may isang taong tumanggap sa Panginoon, 1,000 anghel ang nagkakasiyahan sa langit. Ibig sabihin, isa lang yung quota ni Lord sa'yo. Hindi isa lang buong buhay mo. I mean, sabi doon, makapagdala ka lang ng isang kaluluwa sa Panginoon, meron kang biyaya galing sa Kanya. Ano po, na ang galing ni Lord na, okay, doon tayo sa realistic. Bigyan lang natin sila ng isang quota, isang kaluluwa. Na yun yung challenge sa buhay na bawat isa, na kung gusto nating maranasan ang Great Commission, yung commission, yung biyaya na galing sa Panginoon, gawin din natin yung Great Commission niya sa ating Kanyang mga anak. Ano po, na-challenge yun sa buhay ng bawat isa na talaga namang yung pangako ni Lord sa Bible, isinulat yun para sa ating lahat. Na para yun ay ating maranasan, kailangan din nating humakbang ng may pagsunod, ng may tapang at ng may pananampalataya sa Kanya. And as a conclusion, sabi po dito, every new journey begins with a step of faith. Na di ba po, ang ating tema ngayong buwan na ito, embarking on life's new journey. Na talagang, sabi po dito, yung mga new journey natin sa buhay natin, yan ay nagsisimula once you take a step of faith. Hindi po sinabi na once you take a step, may kadugsong of faith. Kasi po, the moment na may instances na pag tayo ay humakbang lang ng, okay, sige. Without our faith in the Lord, hindi tayo tatagal. Hindi po tayo tatagal sa battlefield. Ano po? Kaya mahalaga na aside dun sa tapang na meron tayo, humakbang tayo ng may pananampalataya sa Panginoon, knowing na at this new journey of our lives, kasama natin siya. Sabi po dyan, like Joshua, success lies not in the absence of fear,
but in the confidence that God's promise accompanies every step taken in obedience. Sabi po dito na talagang lahat ng pangako ng Panginoon mararanasan natin if we take a step of faith, kasama siya. Na yung confidence natin na meron sa ating puso is not just our mere confidence. Yung confidence mo lang sa sarili mo, but rather it is the confidence from God, knowing that na buong journey mo sa buhay mo, na kahit anong bagong journey ang ilatag ng Diyos sa buhay mo, alam mo na never kang nag-iisa at kasama mo ang Panginoon. Ano po na, I pray na sa gabing ito na challenge tayo na, although nakakatakot po ang pagbabago, sa totoo lang, lahat po tayo ay nakakaramdam niyan. But yung buhay po ni Joshua, tingnan natin siya as encouragement na nagawa ni Lord sa buhay ni Joshua. At even dun sa ibang lingkod niya during the past times na nababasa natin sa Bible. At alam nating lahat na kaya din itong gawin ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At this present time. Ano po, kailangan lang po talaga natin na at this new journey of our lives, ngayong 2026, let's take a step of faith. Humakbang po tayo ng may pananampalataya sa Diyos. Humakbang po tayo ng may pagtitiwala sa Kanya, pagsunod, humbleness, faithfulness to the Lord. Kasi yung Kanyang mga pangako ay nandyan na. Sabi po diba sa Isaiah, nandito na yung mga biyaya ng Panginoon, hindi mo ba nakikita? Ibig sabihin po, nasa harapan na natin. Kailangan lang natin matutong humakbang ng kasama ang ating Panginoon. Ano po? So, yun po, sa gabing ito, I hope po na nandun na challenge tayo, ano po, sa buhay ni Joshua. At sige po, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, O God. Salamat sa salita mo na aming napag-aralan, O Lord. I pray, Panginoon, na sa buhay ng bawat anak mong nakikinig, patuloy mo po kaming bigyan ng tapang ugad na humakbang patungo dun sa new journey na nais mong palakaran sa aming lahat, ugad. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa tapang ugad at sa iyong pagsama sa aming mga buhay. And I pray, Panginoon, na patuloy mo pong samahan, ugad, ang buhay ng bawat isa, even though, Panginoon, na nandun sila sa different circumstances ng kanilang buhay. Salamat for your favor. Thank you for your love, Lord. Thank you for your comfort na aming patuloy na nararanasan. Salamat, Panginoon, ang namin ang biyaya mo sa taong ito, O God, at sa mga susunod pang taon. Salamat po. Lahat ng papuri ay sa iyo, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ayan, so salamat po sa inyong lahat and God bless po sa inyo. Ayan, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Happy New Year po!